Magandang araw po sa mga tito at tita. Kahapon sa klinika ko dito sa Pilipinas, may isang pasyenteng lalaki na nasa edad 60 payat at medyo nahihiyang. Naglabas ng isang maliit na hiwa ng pinya mula sa isang plastic bag at nagtanong sa akin, Dr. Althea Ramos, takam na po ako sa pinya pero takot akong tumaas ang blood sugar ko. Sabi pa mga kapitbahay namin kapag may diabetes daw, mahina na ang bato. Baka kapag kumain ako ng maasim at matamis na pinya ay tuluyan ng masira ang bato ko. Mahirap mag-dialysis. Kawawa ang mga anak ko. Dr. Althea, itatapon ko na lang ba ito? Tiningnan ko ang hiwangang pinya sa kanyang kamay at ang mata niyang punong pag-alala tapos makipaglaban sa diabetes ng mahigit 10 taon. Gumiti ako at sinabi sa kanya na maraming tao ang nakakamali at nakakawa naman ang pinya sa maling akala nila. Sa totoo lang, kung alam niyo ang tamang paraan ng paggamit nito, ang pinya ay hindi sisira sa inyong mabato o mapapataas ng blood sugar, kundi isa itong gintong gamot na napakabuti para sa pagpapanumbalik ng kidney function ng mga may diabetes. Baka may mga nakikinig ngayon na nakakarelate sa kanya. Minsan ba ay nahlave din kayo sa isang prutas ngunit natakot? Kinuha at ibinalik ulit. Dahil sa takot sa komplikasyon, ngayon, sabay-sabay nating lutasin ang problemang ito sa isang magaan at siyentipikong paraan. Tapusin ninyo ang videong ito para hindi ninyo palampasin ang napakahalagang sikreto upang maprotektahan ang inyong dalawang bato. Sa loob ngang higit sa 35 taon ng pagsusuot ng white coat at paggabay sa libo-libong tito at tita na pasyenteng may diabetes na higit sa 50 taong gulang dito sa Pilipinas, naiintindihan ko ang inyong mga paghihirap. Kapag narinig ninyong nanghina ang bato, lumalabo ang paningin, at namamanhid ang magamay at paa. Naglilimita kayo sa lahat ng bagay. Bawal na bawal ang matatamis na prutas. May pasyente pa nga nakalahating bandihado ng kanin at ilang pirasong nilagang gulay na lang ang kinakain sa bawat hinaharap na pagkain. Namamayat sila dahil sa malnutrisyon ngunit ang blood sugar ay patuloy paring tumataas at bumababa. Ngunit ang paniniwalang bawal kumain ng pinya kapag may diabetes ay isang malaking pagkakamali. Ang pinya, isang murang prutas na madaling tumubo sa ating magabakuran sa Pilipinas, ay naglalaman ng isang napakahalagang enzyme na tinatawag na bromelain. Kinikilala ito sa medikal na mundo bilang isang mahusay na natural na anti-inflammatory. Gumagana ito tulad ng isang masipag na tagapaglinis, tumutulong na bawasan ang pressure sa pagsasala ng dugo para sa mga batong pagod na araw at gabi dahil sa mataas na blood sugar. Ngayong araw, gamit ang lahat ng aking karanasan bilang isang doktor, ipinapangako kong ituturo sa inyo ang 5 medikal na tamang paraan ngang paggamit ngang pinya na hindi lamang magpapatata ngang inyong blood sugar kundi magpoprotekta at mapapanumbalik din sa mga pagod na bato. Kung sa tingin ninyo ay sinasagot ng videong ito ang inyong pag-alala, mangyaring i-share ito kagad sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na may diabetes, high blood pressure, o pananakit ngang kasukasuan upang malaman ngang lahat kung paano alagaan ang kanilang kalusugan sa bahay. Mamaya, ibabahagi ko ng detalyado ang bawat pamamaraan. Ngunit bago iyon, dapat muna nating maunawaan ang pinakaugat ng problema. Isang nakakagulat na katotohanan ay ang natural na asukal sa pinya ay hindi mapapataas ng inyong blood sugar ng biglaan kung kakainin ninyo ito sa tamang dami at tamang oras. Ayon sa modernong medisina, ang batong isang taong may diabetes ay parang water filter na kailangang ma-overwork. Kapag ang dami ng asukal sa dugo ay patuloy na mataas, ang ating dugo ay lumalapot. Nagdudulo ito ngang malubhang pamamaga at pagkasira ng glomeruli o ang maliliit na filter sa loob ng bato. Ang prosesong ito ay tinatawag na diabetic glomerulonephritis. Sa pagkakataong ito, ang mayamang bromelain sa pinya ay gaganap bilang maliliit na biological scissors. Kapag pumasok ito sa dugo, sumusuot ito hanggang sa filter na bato, pinuputol ang mga koneksyon na pamamaga, nililinis ang mga bahaging namamaga, at tinutulungang dumaloy ng mas maayos ang dugo sa mga bato. Dahil dito, tila nakakahinga ng maluwag ang bato na babawasan ang panganib ng kidney failure. At ang pinakamahalaga ay nakakatulong itong pababay ng creatinine level ang sukat ng pagkasira ng bato na madalas ninyong nakikita sa blood test results. Ang unang maliit na tip ko para sa inyo ay laging pumili ng pinyang katamtaman lang ang pagkahinog, ginintuang dilaw ang kulay,
ngunit matigas pa rin kapag hinawakan. Huwa na huwa pipili ng sobrang hino at malambot na pinya dahil sa puntong ito, ang fructose, asukal, sa pinya ay nakferment na at tumas ng husto. Para maalagaan ng tama, kailangan nating maunawaan kung bakit tumataas ang creatinine at kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon, pupunta na ako agad sa unang solusyon. Isang napakadaling gawin ngunit napakabilis na epekto. Unang paraan, pineapple at celery, 15, juice. Ang kalaban ng pamamagang nga kamay at paa, ipinapakita nga estadistika sa mga endocrinology hospital. Dito sa ating bansa na higit sa 40% ng mga pasyenteng may diabetes ng higit. Sa 5 taon ay nagsisimulang makaranas ng pamamaga sa mga bukong-bukong ankles. Pamamaga ng IBEX pagising sa umaga at kapag diniinan ng daliri ang binti ay matagal bago bumali ang balat. Ang malalim na dahilan nito ay ang pakasira ng kidney filter. Hindi na kayang ilabas ng bato ang sobrang tubig at asin. Kaya naipon ang tubig sa katawan. Ang solusyon dito ay napakasimple at mura. Gumamit lamang ng humigit kumulang 50 gramo ng hino na pinya katumbas ng 1,6. Ang isang katamtamang laking ang pinya ay juice kasama ng 100 gramo ng sariwang celery kinsi at haluan ng 100 ml na maligamgam na tubig. Tandaan niyo po, maligamgam na tubig dapat ang ihalo dahil madalas ay sensitibo ang tiyan ng mga nakatatanda. Ang malamig na tubig ay madaling magdulot ng pananakit ng tiyan o pagtatae. Ang golden time para inumin ito ay bandang alas 3 ng hapon kapag hindi masyadong busog at hindi rin masyadong gutom. Ang benepisyo na pineapple celery juice na ito ay ang natural na kakayahan nitong magpa-diuretic. Ang celery ay naglalaman ng maraming natural na potassium at sodium. Kapag isinama sa bromelain ng pinya, liliha ito ng malakas na daloy upang mailabas ang malason at naipong tubig sa ilalim ng balat sa pamamagitan ng ihi nang hindi nawawala ang mga mahahalagang electrolytes ng katawan. Lalo na, ang formulang ito ay napakaganda para sa mga nakakaranas ng double metabolic syndrome, ibig sabihin, sabay na may diabetes at high blood pressure. Ngunit maraming pasyente ang nagrereklamo sa klinika Dr. Altea ang tapang na amoy ng 15, na amoy ko pa lang ay nasusuka na ako, paano ko inumin? Naintindihan ko po iba-iba ang panlasa ng tao. Kaya narito ang pangalawang paraan, ang perpektong sagot para sa mga ayaw sa amoy ng gulay. Pangalawang paraan, inihaw na pinya na may luya, isang gamot na napapainit sa pali at bato, lumulutas sa problema ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang sariwang pinya ay nakakapresko, ngunit para sa mga nakatatandang madalas lamigin ang tiyan, naktatae o laging nilalamig, ang inihaw na pinya ay isang napakahalagang gamot. Ayon sa tradisyonal na medisina, kapag tumatanda tayo, humihina ang init ng ating mga bato. Ang lamig ay nakpapakipot siyam ga ugat patungo sa bato, kaya hindi ito nakakatanggap ng sapat na dugo na nagre-resulta sa paginangang kakayahang ay concentrate ang ihi sa gabi. Kaya naman palagi kayong gumijizing ng 3 hanggang 4 na beses tuwing gabi para umihi. Hindi makatulog, kaya pagising sa umaga ay matas ang blood sugar dahil na stress ang katawan. Ang pasyente na kinwento ko sa simula ang video ay isang perpektong halimbawa. Umihi si Anelia na beses gabi-gabi, ngunit matapos kong ituro ang paraang ito at gawin niya sa loob ng 1 linggo. Kumuhang isang buong hiwa ng pinya na may kapal na 1 cm, ilagay sa non-stick pan at i-grill ihawin sa mahinang apoy kasama ng 2 manipis na hiwang luya. Ihawin hanggang sa medyo brown ang 2 gilid, lumabas ang natural na katas at humalimuya ang amoy ng luya na humalo sa amoy ng hino na pinya. Kinain niya ang pakaing ito sa hapon. Kahapon pagbalik niya sa klinika, masaya. Siyang nagbalita, Dr. Altea, kagabi 1 beses nalangga kong bumangon. Pagkahiga ko dire-diretso ang tulog ko hanggang umaga. Ang gaan ng pakiramdam ko sa aspetong siyentipiko, ang init kapag nagihaw ay nagpapabago sa istruktura ng pinya. Binabawasan ang mga organic acids na nakakagasgas ng sikmura at ang init at anghang ng luya ay nagpapalawak ng capillaries. Nagdadala ng masaganang dugo upang linisin at alagaan ang 2 bato. Ang tip, dito ay ihawin lang hanggang maging medyo brown gamit ang katamtamang init. Huwa na huwa susunugin hanggang maging uling. Dahil ang suno na bahagi ay lilihang ang alason sa atay. May isa pang napakahalagang bagay na madalas makalimutan sa paalaga ng pasyenteng may sakit sa bato. Huwag kayong maalala
Mamaya ko ipaliliwanag ang detalyang ito sa bahagi nga babala. Ngayon, pakinggan ninyo ang ikatlong paraan, isang paraan na madaling isamasa, pang-araw-araw na ulam. Ikatlong paraan, sinigang na isda sa pinya, paksi o sinabawang isda gamit ang dalag o mudfish. Isang ulam na pamalit sa gamot, binabawasan ang bigat sa kidney glomerulus. Ang pinakamalaking problema ng mga may sakit sa bato at diabetes sa Pilipinas ay ang hilig sa maalat na pagkain. Mahilig tayong isawsa ang pagkain sa patis at gusto natin ng malalasang ulam tulad ng adobo para mapadami ang kanin. Ngunit alam ba ninyo na ang sobrang asin ang numero unong kalaban na nagpapatas ng pressure sa loob ng kidney glomeruli? Parang isang wrench na humihigpit sa bato, nagpapatas ng blood pressure at nagiging sanhi. Mabilis at permanenteng pakasira ng bato. Para mabawasan ang alat na hindi nagiging matabang at walang lasa ang ulam, ang pinakamagandang pamalit ay ang sinigang na isda sa pinya na kilala natin gamit ang isdang dalag mudfish sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Ang natural na asim at tamis mula sa pinya ay dadayain ang ating panlasa kaya. Hindi niyo na kailangang maglagay ne maraming asin, bitsin, MSG o magic sarap, ngunit ang sabaw ay magiging napakasarap pa rin at malasa. Ang maliit na tip para maging tamang gamot ito, gumamit ngang 100 gramo ngang sariwang filet ngang dalag. Hiniwa ng manipis, iluto kasama ng 50 gramong hiniwang pinya. Magdagdag ng dahon ng sibuyas at dilwit kung meron para bumango. Ang isdang dalag ay isang freshwater fish na may mataas na kalidad ng protina and ngunit napakababasa. Masamang taba, napakadaling tunawin, at hindi lumilihang maraming ureana. Nakakalason sa bato tulad ng pagkain natin ng baka o baboy. Gayunpaman, dapat kong paalalahanan kayo sa pinakamahalagang bagay kapag niluluto ito bilang gamot, hindi dapat iprito sa maraming mantika ang isda bago ito sabawan. Iluto lang simple bilang malinaw na sabaw. Kapag naluto at lumabas ang katamisang natural ngang isda, sapat na iyon ang mantika na pinainit. Nang husto ay lumilihang ang masamang kolesterol na sumisira sa maliliit na ugat sa bato. Kung ang sabaw ngang isda at pinya ay parang malinis na tubig na banayat, na nahuhukas sa makadumi sa bato, ang ikaapat na paranaman ay naksisilbing filter, nililinis ang bato mula mismo sa pinanggagalingan. Ikaapat na paraan, saan ang buho ng mais, corn silk at pinya, naglilinis ng dumi at nakpoprotekta sa biological filter tuwing umaga. Makatito at tita, paggising ninyo at paghihi sa umaga, tinitignan ba ninyo ang inidoro at nakikitang maraming puting bula ang inyong ihi na matagal mawala? Kungo, huwag itong balewalain. Ito ay ang pinakamalinaw na babala na ang inyong kidney filter ay nasisira na nagiging dahilan upang ang protina mula sa dugo ay sumama palabas sa ihi. Ang tawag dito sa medisina ay proteinuria. Mula pa noong unang panahon, alam ng ating maninuno na gamitin ang buho ng mais bilang isang natural na halamang gamot na nagpapalamig at numero unong nagpapaihi. Kapag pinaksama natin ang buho ng mais sa pinya, nakakabuo tayong isang double remedy. Ang solusyong ito ay napakadaling gawin. Pumunta kayo sa palengke at bumiling 50 gramong sariwang buhok ng mais. Pilin ang malalaki at makintap na hibla, kayumanggi ang kulay at walang amag. Pakuluan ito sa 500 ml na tubig. Kasama ngang 2 manipis na hiwang ang pinya sa loob ng 10 minuto hanggang sa lumabas ang mga nutrisyon nito, patayin ang apoy at salain para inumin. Ang kombinasyong ito ay tumutulong na i-alkalize ang ihi, unti-unting tinutuno ang uric acid crystals at nililinis ang bawat sulok ng kidney filter. Kung hindi natin madalas nililinis ang mga latak na ito, magiging kidney stones ang maito sa katagalan at pagdating ng panahon na kailangan maopera o magpalasa, napakahirap nito sa kalusugan at bulsa. Ang pinakamagandang tip ay ilagay ang katas na ito sa isang termos at inumin ng paunti-unti sa umaga bilang pamalit sa isang bahagi ng tubig na iniinom ninyo sa buong araw. Ngunit, ang munting babala ko, ang saang buho ng mais at pinya ay may napakalakas na diuretic effect na kakahi kaya iwasang inumin ito pagkatapos ng alas 6 ng gabi para hindi kayo ihi ng ihi at mapuyat sa gabi. Isipin ninyo ang isang mainit na tasa ng taa, may amoy ng mais at hino na pinya sa madaling araw, isang magaang pahigop at parang natanggalan ng malaking pabigat ang inyong bato. Nakakahinga ng malalim pagkatapos ng isang gabing nagtatrabaho. Ikalimang paraan, pinya na hinaluan ng unsweetened yogurt, isang dessert na nagpabalanse ang microflora at nako-control ang blood sugar. May isang nakakagulat
Nakatotohanan na kahit ang mga nutrition experts ay bihirang ipaliwanag ng detalyado sa mga pasyente, ang pinya mismo ay nagtataglay ng asukal. Ngunit, kapag kumain tayo ng pinya kasama ng pagkaing mayaman sa protina at magandang taba tulad ng unsweetened yogurt, ang bilis ng pag-absorb ng asukal mula sa pinya patungo sa dugo ay mapapabagal ng malaki. Ang inyong blood sugar ay hindi biglang tataas na parang matarik na bangin, kundi magiging isang ligtas at banayad na kurba. Napatunayan ng siyensya na kapag tinanggap ng sikmura ng sabay-sabay ang protina mula sa yogurt, fiber mula sa pinya, at ang asukal, ang protina at fiber ay magsasama-sama upang lumihang isang matibay na biological barrier sa lining ng sikmura at maliit na bituka. Ang hadlang na ito ay nagpapahirap at nagpapabagal sa asukal na makapasok sa dugo. Napakadali ng nga hakbang. Hiwain ang 50 gramong pinya na parang maliliit na dice at haluin ng mabuti sa isang lalagyan. 100 gram unsweetened yogurt. Kainin itong malamig, maasim-asim at matamis-tamis na pakasarap. Ang golden time para kainin ito ay bilang merienda tuwing alas 10 na umaga o alas 3 na napon. Sa klinika, palagi kong pinapayuhan ang mga pasyente ko na ipalit ito ng tuluyan. Sa mga biskwit, candy, o mga matatamis na kakanin at sagot gulaman sa labas. Ang tapat kong mensahe ay, ang pagkakaroon ng diabetes ay hindi nangangahulugan. Nanawalan na tayo ngang saya sa pagkain. Pwede pa rin tayong kumain ngang masasarap, ngunit sa paraang may sapat na kaalaman at tiyak na ligtas. Mukhang mahirap at komplikado pakinggan, pero sa totoo lang ay mas madali itong isagawa kaysa sa inaakala natin. Hindi ba matito at tita? Ngunit kahit may maganda tayong gamot, anong oras ba ito dapat gamitin para makuha ang pinakamabisang epekto? Anong oras pinakamabuting kumain ng pinya para sa blood sugar at sikmura? Ipinapakita ng mga clinical studies na 50% ng epekto ng paggamot ay nakasalalay sa tamang oras. Unang bawal na bawal, huwat na huwat kakain ng pinya kapag walang laman ang tiyan at sobrang gutom. Dahil ang mga organic acids at ang mismong enzyme na bromelain sa pinya kapag walang natunaw na pagkain ay aatake sa mismong lining ng ating sikmura na magdudulot ng hapdi, pag-asido o maari pang maging sanhi ng acute stomach ulcer. Iminumungkahi ko sa inyo ang isang napakasiyentipikong panuntunan. Kumain ayon sa panahon at gumamit ayon sa oras. Sa panahon ng tag-init, summer kung kailan. Madaling may dehydrate ang katawan. Unahin ang pagkain ng sariwang pinya o pag-inom ng pineapple celery juice para magpalamig bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ngunit sa panahon na malamig gaya ng months o tagulan na, kailangan ng katawan ng init, gamitin ninyo ang inihaw na pinya na may luya upang pampainit ng sikmura tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At isang di mababagong patakaran, anuman ang panahon, ang pagkain natin ng pinya ay dapat malayo sa oras ng pangunahing pagkain na hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 oras upang hindi makaabala sa pagtunaw ng ibang pagkain. Baka magtanong kayo, kung ganyan kaganda, mayroon bang matawang bawal gumawa? Nito, ang sagot ay Ang gamot kahit gaano pakabuti, kung gagamitin ng maling tao, ay nagiging lason. Ang pinakamalaki at pinakamapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng pasyente ay ang pakikini sa masabi-sabi na ang pinya, saging, o kahit anong ma-herbal na lunas ay himalang gamot na nakakagaling ng lahat ng sakit at pag-uwi. Ay hihinto ng tuluyan ng gamot ng doktor, Western medicine, titihil sa pagkain ng kanin, at puro pinya na lang ang kakainin araw-araw ng walang limitasyon. Ang agarang resulta nito ay biglang tatas ang blood sugar na maring makdulot ang diabetic ketoacidosis, trauma, at kailangang isugot sa emergency room sa kalagitnaan ng gabi. Upang maiwasan ito, kailangan ninyong itanim sa isip ang 3 grupo ng tao na dapat umiwas o maingat ng husto sa pinya. Una, taong may acute peptic, ulcer o dumaranas ng acid reflux, pangangasim at pagayat ng asido sa sikmura. Pangalawa, taong may blood sugar na umaabot ng higit sa 15 ml sa kanilang glucose meter sa bahay. Sa puntong ito, nakakaroon ngang malubhang metabolic disorder ang katawan at kailangan ng insulin o partikular na gamot sa papababang blood sugar. Hindi ito ang oras para kumain ng prutas. Pangatlo, at pinakamahalagang dapat tandaan, pasyenteng may end-stage kidney failure, stage 4 at stage 5, kung pinayuhan na kayo ng doktor na mag-dialysis at
Mahigpit na ipinakbawal ang paktas na potassium sa dugo. Hindi kayo pwedeng gumamit ng paraan mula sa pinya at celery nang walang abiso ng doktor. May dalawang senyales kung kailan dapat ninyong ihinto agad ang pagkain ng pinya. Una, kung pagkatapos kumain ay makaramdam kayo ng hapdi sa dila, pamamaga, ng labi, panggangati o hives, urticaria. Ito ay senyales ng mild allergy. Pangalawa, kung nakakaramdam kayo ng sakit ng tiyan, pagduduwal o pagtatay, at heto ang oras na kailangan niyo ng pumunta agad sa doktor. Kung ininom ninyo ang corn silk pineapple tea o celery pineapple juice and gunit pagkalipas ng 3 araw, ay hindi pa rin nababawasan ang inyong pamamaga at umunti pa ang inyong ihi. Sa puntong ito, malala na ang aktual na pinsala sa bato at kailangan ng modernong medical na intervention. Lagi kong binibigyang diin, ang tips mula sa pinya ay para lamang sa nutritional support at recovery. Hindi kailanman ito maring ipalit sa inyong gamot sa diabetes, high blood pressure, at sa paggabay ni inyong espesyalistang doktor. Sinasabi ko po sa inyo ang totoo, maraming tao ang nakakamali dito nang hindi nila namamalayan na nakdudulot ng malaking kapahamakan sa kanilang sarili. At may isa pang napakakaraniwang pagkakamali sa paghahanda ng pinya na 9 sa 10. Tao ang gumagawa ang kusang pagtatapon sa mismong kaluluwang gamot. Ito ay ang ugali na pagkatapos balatan ang pinya, madalas na tinatabas at tinatapon nga. Matito at tita ang matigas na korgit ng bahagi dahil matigas daw, nakakanggawit nguyain at matabang. Ang resulta nito ay itinatapon ninyo mismo sa basurahan ang pinakamayaman at pinakamahalagang pinakukunan ng enzyme na bromelain ng pinya. Ang tamang paraan upang makuha ang buong benepisyo sa medisina ay panatilihin ang matigas na core na ito. Kapag i-juice natin ito kasama ng celery o hiwain ng manipis para ilaga kasama ng corn silk tea o iluto kasamang sinigang na ista, ang init at puwersa ng pagpiga ay magpapalabas ng buong anti-inflammatory at antioxidant properties na napakahalaga mula sa core na ito. Ang maliit na tip para madali itong makain. Kung gusto ninyong kainin ng diretso, hiwain niyo lang ang core ng sobrang nipis. Ang babala, kapag nginuya niyo ito ng diretso, kailangang nguyain ng mabagal at mabuti para madaling matunaw, ng sikmura at may wasang mabulunan. Sino sa inyong nanonood ang may nakagawyang itapon ang core ng pinyanun pa? Mag-iwan po ng number 1 sa comment section para malaman ko at ay share niyo. Pokong magdedesisyon kayong baguhin ang maliit pero napakahalagang nakagawyang. Ito simula bukas. Balik tayo sa kwento ng payat na pasyenteng lalaki sa simula ng video. Nakita ko, ulit siya 2 araw na ang nakalipas. Ngayon, ang kanyang mukha ay mas maliwanag at makulay. Sabi niya, mula nang makinig ako kay Dr. Althea Ramos, hindi na ako natatakot o nababahala tuwing makakakita akong iniwang pinya sa ibabaw ng mesa. Alam ko na kung paano pumili ng tamang hino na pinya at kumain. Ng tamang dami isang manipis na hiwa kasama ng yogurt pagsapit ng alas. 10 gram. Umaga. Masarap ang tulog ko sa gabi at nawala ang pamamanas ng aking ngabinti at kamay. Sa patingin ko sa kanyang test results, ang function ng kanyang kidney ay nagpakita nege magagandang indikasyon nege pagbuti. Ang kanyang creatinine index ay stable at hindi na tumaas pa. Ang kanyang HbA1c blood sugar ay palaging nananatiling mababa sa 70. Iyan ang pinakamalaking kaligayahan ng isang taong nasa propesyong medikal na tulad ko. Sa pagbabalik tanaw sa ating tinalakay ngayon, natuto tayo ng 5 praktikal na yaman. 1. Pineapple at celery juice para alisin ang pamamaga. 2. Inihaw na pinya at luya upang mapaini ang tiyan at bawasan ang madalas na paihi sa gabi. 3. Sinigang na pinya sa isdang dalag, mudfish, para protektahan ang kidney. Glomeruli. 4. Saan ang buho ng mais, corn silk, at pinya para linisin ang kidney filters. Tuwing umaga, 5 tapinya na may unsweetened yogurt bilang merienda na nakakontrol sa blood sugar. Isang magandang konklusyon. Ang kalikasan sa ating paligid ay napakahiwaga. Hanggat naintindihan natin ang tamang dami, ginagamit sa tamang oras, at hindi inaabuso ang mainiga simpleng gulay at prutas sa paligid, eneha ating bahayang pinakaligtas, pinakamura, at pinaka-sustainable na medicine cabinet natin. Kaya, ayan, mayroon na tayong 5 lehtas na paraan ng pagkamit ng pinya para alakan ang ating mga bato. Palagi kong pinaniniwalaan na ang pagtanda na lampas sa 50 o 60 na may diabetes
o high blood pressure ay hindi nakakatakot tulad ng pananakot ng iba. Ang nakakatakot ay ang kakulangan ng wastong kaalaman sa medisina, kakulangan ng pag-unawa sa ating sariling katawan na nagreresulta sa pagkalito, takot at bulak na pagdidieta. Kapag naiintindihan ninyo kung ano ang kailangan ng bawat selula sa inyong katawan at alam ang tamang solusyon sa nutrisyon, ang pinakamalaking benepisyong matatanggap ninyo ay hindi lamang magagandang numero sa inyong test results. Higit pa roon, ito ay ang magandang tulog sa gabi na. Hindi na abala ng pagnanais na umihi, pagising sa umaga na magaan ang pakiramdam, at walang ang pamamaga, at ang pinakamataas sa lahat, ang pagkakaroon ng kumpiyansa, at kapayapaan ng isip na hindi ka na mabubuhay sa takot na balang araw ay kakailanganin mong dialysis. Sa 5 pamamaraan na ibinahagi ko sa itaas, alin dito ang nakikita ninyong pinakamadali para sa inyong simulan bukas? May comment ng numero mula sa 2 hanggang 5 sa ibaba para malaman ni Dr. Althea. Mga tito at tita, tandaan po, ninyong pindutin ang pulang subscribe button sa ibaba at huwag kalimutang i-on ang bell icon, notification bell para kayo ang unang makapanood ng pinakabagong video kapag naipost ko ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig hanggang sa huling minuto. Naway laking makaroon ng mabuting kalusugan, kapayapaan, at kaligayahan ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli sa susunod na video.